Yun, good morning dyan mga kababayan ko. No? Magandang umaga dyan sa inyo. Anyway mga kababayan ko, sigurado this week mga kababayan ko, maraming iiyak na naman dyan. Lalo na yung dineklara ni Sara Duterte na sana makalabas na o makauwi na si Tatay Digong sa Pilipinas. Sigurado mga kababayan ko, yung narinig nila yon, especially yung mga dilawan dyan, o yung mga ano ni BBM, sigurado mga kababayan ko, iiyak, sigurado nagtatawagan yan. Especially Trillanes mga kababayan ko, sigurado nagtatawag yan dun sa ICC or ano nga, ano nangyari, ba't sabi ni Sara Duterte, makakalabas na o makakalaya na. Sigurado yan mga kababayan ko na maraming iiyak next week o this week mga kababayan ko. So anyway, sana nga mga kababayan ko, makalabas na si Tatay Digong. Wish naman natin yan na sana makalaya na o mauwi na o maibalik sa Pilipinas. Sana nga Tatay Digong makauwi ka na. Makauwi ka na. Yun lang ang wish ng Pilipino sa iyo, mga sambayan ng Pilipino, yung nagmamahal sa iyo. Sana makauwi ka na. And good health, you know? Pagdadasal namin yan na sana makakabalik ka na. At yung mga iiyak dyan, especially mga dilawan, napakainit ngayon mga kababayan ko, nagkakape pa tayo, sarap ng buhay natin dito. Woo! Anyway mga kababayan ko, hanggang dito na lang. Sigurado maraming iiyak dyan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Yun, sigurado mga kababayan ko, pasensya na kayo sa suot ko mga kababayan ko kasi nagdidilig ako ng halaman. Dito lang ako sa bahay. Nagdidilig ako. Ayan, inopen ko lang yung sprinkle. Yan. So anyway mga kababayan ko, sabi ko nga maraming iiyak dyan. Especially Trillanes, sigurado iiyak tong unggoy na to, itong salot sa gobyerno, yung traidor ng Pilipinas. Sigurado mga kababayan ko, si Trillanes iiyak na yan. Sigurado tumawag na yan ngayon o kahapon sa ICC. Bakit nagkaginto? Balita ko mga kalayan na raw si Duterte. Totoo ba to? Di ba? Sigurado yung mga kababayan ko natataranta ng mga yan. Umiiyak na yan kung matutuloy man this week si Tatay Digong. So anyway mga kababayan ko, talagang kailangan naman talaga umuwi ni Tatay Digong. Unang-una mga kababayan ko, labas na tayo sa 2019 pa lang mga kababayan ko, wala na tayo sa ICC. Tinanggal na tayo, umano na ni Duterte mga kababayan ko. Kaya ito yung ginawa nila General Torre mga kababayan ko at nila Remulla, kidnap yun. Pinakidnap nila. Alam naman natin kung sino na sa likod niyan eh. 'Di ba? Yan ang pinaka wrong move ni BBM kay Tatay Digong. Yun yung pagkakamali mo BBM na pinakulong mo si Tatay Digong sa dahig. Tinraidor mo ang mga Duterte at binudol mo kami. Yun ang pagkakamali mo BBM kasi ginawa mo yan kay Tatay Digong. Nagkaletse-letse ang buhay mo. Kaya umanda ka sa 2028 sigurado makukulong ka BBM. Yung mga lahat na lalo na to sila Torre, mga kababayan ko, makukulong lahat yan. Sila Boying Remulla yung nagpakidnap kay Tatay Digong. Sigurado ito si Trillanes na to mga kababayan ko. Sigurado yung mga dilawan, mga nagano dyan kay Digong, sigurado makukulong kayo, mga animal kayo. Pinagdadasal ng mga Pilipino na makulong kayo mga hanayupa kayo. Sa ginawa nyo kay Tatay Digong, babalik sa inyo, mas doble. Maniwala kayo sa akin mga, at sana makakabalik na si Tatay Digong. Yun lang naman ang wish natin mga kababayan ko. Yun lang naman ang mga wish ng mga sambayan ng Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Yon. Ngayon pa lang, masaya na kami o masaya na ako mga kababayan ko kasi yung sinabi ni Sara Duterte, ni Ma'am Duterte o ni Vice Duterte na sana makauwi na next week ang pinakamamahal nating former president na si Roa Duterte o tinatawag na Tatay Digong.
Masaya na ako doon, nagulat lahat yun. At maraming nataranta dyan mga kababayan ko, for sure. Kapi tayo. Maraming nataranta dyan sa yung dineclare ni Sara Duterte. Sigurado yun. Baka kahapon mga kababayan ko, nagtawagan niya sa ICC mga yan. Umuusok na mga tumbong niya mga yan. Talagang naalarma sila. Especially mga Dilawan at ito yung ano ni BBM. Dalawa yan. Kasi unang-una si Trillanes. Si Trillanes ang ano dyan nag-tour mga kababayan ko. Sorry, nalaglag lang yung aking ano. Si Trillanes ang nag-tour dyan. Tapos ang gobyerno ng Pilipinas ang nagsuporta o nagsusupport ng pera para dito sa ICC na yan. Kaya tama lang yung ginawa ni Donald Trump. Na pulbusin na yung ICC na yan mga kababayan ko. Yung mga nag-ano sa ICC yan. Sige, kumampi pa kayo, especially Trillanes. Bobombay, babala ka sa kanyang, hayop ka. Kumampi kayo sa ICC. Ewan ko na lang. Uusok ang puwet mo, Trillanes. Maniwala ka sa akin. Kaya ngayon pa lang, gawin mo, subukan mo si Donald Trump mga kababayan ko. Subukan mo Trillanes. Mga pinaggagawa mo kay Tatay Digong. Hell no. Anyway mga kababayan ko, napawisan ako, nagbaburn ako. Biniburn ko lang yung sarili ko mga kababayan ko. Kasi kaka-dinner ko lang, so kailangan natin malaking chance. So anyway, masaya lang ako mga kababayan ko kasi sa tagal ng panahon sana nga makakalaya na si Tatay Digong. At sana nga may managot sa nangyari kay Tatay Digong. Baka ito si Trillanes mga kababayan ko, 'di ba pupunta sa dahig to sa ICC? Baka ito si Trillanes dinadalo niya si Tatay Digong, baka inaano sa loob tandang baka inaano niya to si Tatay Digong. Kaya gusto ko yan mga kababayan ko. Gusto natin malaman yan. Although hindi naman sana kasi pumupunta pala sila doon, yung mga anak niya. So hindi naman siguro. So akin lang. So anyway, lang ako kasi alam naman natin yan si Trillanes May sayad yan may something, may trililing. Kaya ganyan. So masaya kami mga kababayan ko. Masaya tayo lahat. Masaya ka, masaya ako. Eto, malungkot sila. Yung mga Dilawan dyan, malungkot. Kasi alam nila, baka kung sakaling makalaya si Tatay Digong, yari sila. Yun. Yari sila mga kababayan ko. So, abangan lang natin mga kababayan ko. Abang-abang lang tayo. Kasi yun lang naman ang inantay natin yun ang unang-una natin makaupo man si Sara Duterte, mga kababayan ko. Ang unang-una talaga natin dyan makalaya si Tatay Digong. Tapos pangalawa, yung may managot sa gumawa kay Tatay Digong. Pangatlo, yung sa flood control. Siyempre, kailangan may makulong sa flood control. At ito yung mga maleta-maleta na yan, yung panggagasta ng pera, mga kababayan ko, dapat makulong. Sa panahon ni Tatay Digong, yung mga nagtatrabaho sa Malacanang, anong ulam? Pritong isda sa gulay lang. Samantalang si BBM naka-steak pang hayop. Tapos sabihin nyo, corrupt si Tatay Digong. Hell no. Diba? Paninira lang yun mga kababayan kasi alam nyo, suntok sa inyo na nagbago ang Pilipinas nung umupo si Tatay Digong. Paano mo masasabi na corrupt si Tatay Digong? Ha? Paano nyo masasabi? Kumpara mo kay BBM ngayon. Paano nyo masabi? Samantalang ang Malacanang, prito lang isda at saka gulay ang pagkain nila. Sino saksi niyan? Si Willie Rebillame. Anong sabi ni Willie Rebillame? Ito lang kaya ko pakain sa'yo. Pritong isda sa gulay lang. Samantalang si BBM kapag may mga bisita, mga busita, mga animal naka-steak pa, naka-catering pa, pa. 'Di ba? So sabihin nyo ngayon si Tatay Digong yung mga Duterte yung mga corrupt. Tingnan nyo mga nangyayari ngayon, mga kababayan ko, sa flood control. Hanggang ngayon wala pa rin nakakulong.
Maleta-maletang nananakaw ng mga inayupak. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo yung mga corruption dyan kukumpara nyo naman sa kay BBM. Hell no. Nobody's perfect. Siguro si Tatay Digong, di ko naman sinasabi na kumukupit din niya siguro 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Pero tingnan nyo naman to mga pinagnanakaw ng mga sa gobyerno ni BBM. Bilyon mga inayupak, maleta-maleta na. 'Di ba? Maleta-maleta niya. Samantalang ito, si BP Sara, binabato nyo, ilang milyon? Di ba? Halos impeachment nyo, ini-impeach nyo, lahat. Takot kayo. Samantalang ito kay BBM, mga kababayan ko, ito, mga yun. Bilyon, maleta-maleta. Wala man lang kayo na papakulong. Mga animal kayo. Di ba? Samantalang dito, mga ilang milyon lang. Kung sabihin naman natin, totoo man o hindi, ikumpara mo naman dito kay BBM. 'Di ba? Bilyon o trilyon na mga kababayan ko. So, anyway, mga kababayan ko, I wish na sana makauwi na si Tatay Digong. Yan ang pinipray natin mga kababayan ko. Sana nga makakabalik na sa Pilipinas. At Tatay Digong, pinagdadasal namin na sana, yun lang naman ang ng Pilipino, makauwi ka na, masaya na kami. 'Di ba? Yun lang ang pray namin mga kababayan ko. Na makabalik ka lang, okay na, masaya na kami. So anyway mga kababayan ko, hanggang dito na lang ang iyong lingkod. Dami iyak dyan, iiyak na yan mga nayuwak, umiyak na kayo, animal.